Nandito tayo ngayon sa Sapa Patrol Base at itong patrol base na ito ay naitayo sa former guerrilla base na yung tinatawag na Salasikam Complex. Yung Sapa, Lahi, Siku-Siku, then Kamamuanan. So ang concept ng 30IB is kung paano ba natin masustain yung insurgency-free status ng Surigao del Norte ay meron tayong ginagawa ngayon na yung tinatawag na Integrated Territorial Defense System. Kaya yung lahat ng mga component under ng Integrated Territorial Defense System ay ipinasok natin sa Peace and Order and Public Safety Plan ng LGU. At isa yan sa mga program na napunduhan ng LGU at sinuportahan ay yung tinatawag natin na camp development or camp renovations or constructions ng mga facilities para sa mga kaan natin. So, ipapakita natin kung ano ba yung ginawa ng LGU Claver dito sa Sapa Patrol Base. Nagbigay sila ng pondo at na-construct yung commander's quarter. So, titingnan natin itong commander's quarter. So, dito na yung barracks ng isang patrol base commander na si Staff Sergeant El Hambre. And aside from that, meron tayong mga barracks ng KA. Yung pinagawa dito is bawat room can occupy at least 4 KA personnel. So duplex yan. So bawat building dito is 8 personnel yung laman ng barracks nila. So tingnan natin yung loob ng kung anong itsura ng barracks ng KA. So ito yung itsura ng loob sa isang kwarto ng barracks. O ipailawin mo. So meron siyang dalawang double deck. Oh, dalawang double deck na maka-occupy ng 4 na personnel, ka-personnel. So ganito yung ginawa natin para hindi yung kada isang tao isang room. Hindi pwede, hindi siya applicable hindi siya maganda sa setup ng military camp kasi para maiwasan natin yung kanya-kanya, no? Kailangan yung integrity ma-maintain. And then kasama pa diyan yung admin building nila, tsaka yung comfort room, tsaka yung mess hall. So, masasabi natin na malaki yung naitulong ng LGU Claver dito sa Sapa Patrol Base para masiguro din nila yung support nila para masustain yung insurgency-free status ng probinsya ng Surigao del Norte. Bata mo, ano, maganda siya. Pantalon na post yan, hindi yung, yan as, meaning as is siya. Yes, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito kami ngayon para sa parang staff visit, no? Bilang ex-konyo, kailangan namin na bibisitahin lahat ng mga patrol bases. At every time na ginagawa ko ito, masaya ako. Dahil
Dahil pag nakikita ko kayo, naaalala ko yung tatay ko. No? Kasi yung tatay ko noon, kagaya nyo rin, isang kafgo, no? Isang kafgo doon sa Balbalan, Kalinga Province. Dahil doon sa sakripisyo niya, nakapag-aral ako. At nakamit ko yung gusto kong makamit sa buhay bilang maging opisyal. Opisyal ng Philippine Army. Kaya proud ako sa serbisyo nyo bilang kafgo o ka. Kaya pagpatuloy natin yan, no? Trabaho natin ito, sinumpaan natin ito. Magiging proud tayo na naging kasapit tayo sa Philippine Army. Kahit sinasabi nyo na kafgo kayo, pero member pa rin kayo ng Philippine Army. Kasi nakasuot kayo ng Army uniform. Di ba? Nakita mo yan? Philippine Army. O yung suot ko, ganun din. So wala tayong pinagkaiba. So kasama kayo sa tropa ng Philippine Army na nagbibigay ng seguridad dito sa bayan ng Surigao del Norte. Kaya dapat ipagpatuloy natin yung sakripisyo natin at nagpapasalamat ako sa inyo sa sakripisyo ninyo na tulong sa batalyon sa 30 IB. Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin nakamit yung insurgency free status ng Surigao del Norte. No? Kasama yung katauhan sa Surigao del Norte, sila yung tumulong din. Tumulong sa atin para makamit natin yung tinatawag nila na kalinaw o kalambuan dire sa Surigao del Norte. So salamat, no? Salamat sa serbisyo nyo. Okay, brother. Padayon sa pakigbisog. No, nakalimutan nyo na. Padayon sa pakigbisog. Ulitin. Padayon sa pakigbisog. Dugaw kalasir! Yun. No, master. Ilan, sir? Yan yung, this is what makes these things authentic. Di ba? Yung sabi ko, sir, na yung father ko is isang kaa. Noong 1993, nung nagkaroon ng massive special operations team dun sa barangay namin, sa barangay Mabaka, Balbalan, Kalinga, yung ginawa nung 45th IB that time, si under Colonel Gamunak. So ni-require lahat ng mga residents doon sa barangay Mabaka na at least kada isang family is magkaroon ng kafgo member. So yung tatay ko noon, kasama siya doon sa nag-training at nakatapos naman siya. And then eventually naging active kafgo siya. So nung time na yun, high school pa ako noon. So yung
allowance ng kaanon parang masyadong mababa pa eh. Parang 900 yata o ano, 900. So yung tapos ang nangyayari pa nun, yung allowance ng mga kaanon every 3 months pa bago makukuha. So matagal muna sila maghintay bago ma-release yung allowance nila. And then nung hanggang nag-college ako, kafugo pa rin yung tatay ko. So yung parang allowance niya, yun yung isang nag-support sa pag-aaral ko. And then nung hanggang sa nung nag-graduate na ako at nakapasok na ako sa Armed Forces, so sabi ko dun sa tatay ko na baka pwede na siyang mag-resign as KA. So hanggang sa nag-resign na siya, pero ang serbisyo niya sa bilang KA medyo matagal din eh, nasa around mga 13 years in service din siya. Kaya nagpapasalamat din ako sa tatay ko dahil sa sakripisyo niya bilang isang KA. Mahirap yung trabaho ng KA kung tutuusin. Eh, maliban dun sa sakripisyo nila, tapos konti pa yung allowance nila. So parang ang nakikita ko sa mga KA more on ano lang, kumbaga patriotism. Kung wala yung mga KA natin, medyo mahirapan yung AFP na sugpuin yung communist terrorist group. Malaki yung naging contribution ng KA natin sa pagkatalo ng mga NPA ngayon. So, kaya namin dito sa 30IB, ini-improve namin yung kanilang facilities. Kaya yun yung isang pinapasalamat din namin sa mga LGU dahil sinusuportahan din nila yung mga KA natin. And then, pati yung hindi lang sa facilities, meron din kaming mga training ng enhancement para sa mga KA, kagaya ng cadre training o refresher training na yun yung ginagawa ng 30IB ngayon.